Nais ko silang makausap upang mabawi ang kanilang pasya. Pwede mo ba gawin yun? Hindi ba konseho yung gumagawa ng batas at nagdedesisyon ng mga bagay-bagay dito sa Sapiro? Sa loob ng Sapiro, maaabutan nga ni Lyra ang kanyang kapatid na si Armea, kung saan halatang namamblema matapos nga niyang malaman na sa pilitan nga sinabi ng konseho na hahanapan na siya ng mapapangasawa nang sa ganun ay magkaroon ng bagong rama ang Sapiro. Ninais dito na sulatan ang konseho upang hindi na ituloy ang kanilang mungkahi na magkaroon ng bagong rama sa Sapiro. Subalit, tinatawanan lamang siya ni Lyra. Alam niya kasi na hindi obra ang kanyang mungkahi. Noon pa man ay talagang legal na sa loob ng Sapiro kung saan lalaki ang namumuno. Ang babae walang kakayahan kundi tagasunod lamang, kaya hindi rin niya mababago na ang lahat ng mga desisyon ay nagmumula din sa konseho. Hindi niya mapipigilan si Armea, kaya naman pinayuhan niya na lang ito na instead na magrebelde siya at huwag tanggapin ang alok ng konseho ay hayaan na lamang ito, ngunit ang dapat niyang gawin ay pangunahan ang konseho at papayag siya sa naturang gusto, ngunit siya ang pipili ng mapapangasawa niya. Sa kabilang banda, si Tera ay namomroblema, lalong lalo na sa kanyang kasamahan na si Zeya, matapos kasi niyang matuklasan na si Olgana at si Saur ay muling binuhay ni Garkan. Isa itong malaking panganib at pangangamba sa hinaharap, lalong lalo na at itong si Adamos at itong si Zeya ay nagkaroon ng hidwaan nang hindi sinasadyang mapatay nga ni Adamos ang ina nga nitong si Zeya. Kaya naman agad niya itong kinausap na ano man ang mangyari ay hindi niya mapapangako sa kanyang sarili na hindi saktan ang kanyang ina at ama, lalong lalo na at pinili pa rin nila ang kasamaan. Ang kanilang tungkulin ay para protektahan ang Encantadia o alinman sa mundo ng mga tao. Wala nga ng patumpik-tumpik na sinabi nga nitong si Tera na kung yun ang nararapat ay gagawin niya alang-alang sa kapayapaan ng mundo. Kaya sinabihan at pinayuhan niya itong si Zeya na dapat ay lakasan niya ang kanyang loob at maging matatag anuman ang mangyayari sa hinaharap. Napayakap na lamang si Zeya dahil sa pasya ni Tera ay wala siyang magagawa at kasama na rin siya doon sapagkat isa din siya sa mga sangre na mayroong malaking tungkulin na dapat tuparin. Sa kabilang banda, sa loob ng Lireo ay mangangamba itong si Alena. Subalit, dahil hindi siya naniniwala dito sa bagong mata na si Metena na sa panganib silang lahat, wala silang kamalay-malay na nagpapasok na nga sila ng kalaban. Si Hagorn kasi ay nagpanggap bilang kapatid niyang si Perena. Kaya naman nilalansi lamang ni Hagorn ang mga tauhan niya nitong si Alena matapos utusan nga nito na puntahan ng Balaak upang makasigurado kung naroon pa nga ba itong si Hagorn o tuluyan nakatakas